Good morning, everyone. Today is April 18, 2024 in the morning. Galing ako dyan nagtapon ng mga appliances na sila sa bahay. So mayroong malaking dyan na lagayan. Kung tawagin dito ay ecological. Ewan ko kung anong tawag dyan sa iba. My vlog today is dahil marami akong napapanood sa YouTube yung mga yung daming problema, yung mga sa mga bahay-bahay, mga best spot sa atin, kaya ng mga best spot. Papakita ko sa inyo dito na ngayon andito ako sa sentro mismo. Dito ako mismo nasa sentro kasi dito kami nakatira sa sentro. Doon ang bahay namin doon lang, malapit lang. Bababa ka lang na ganyan, doon mismo yung pinaka-sentro. Ngayon tatawid tayo ng ibang barangay. Papakita ko sa iyo from here dito sa sentro. Papakita ko sa inyo, lalakbay tayo. Wala kang makikitang mga wire dito na mga spaghetti wire kung tawagin. May mga poste dito pero mga street lights ang mga yan. Kung may mga poste dito, mga street lights. Manggagaling lahat sa underground ang mga dito, mga linya ng kuryente. Pag hindi ako nagkakamali, nakita ko noon, nagbukas sila dyan malapit sa bahay. Malalim yung underground na linya lang sa kuryente nila. Siguro mga nasa 2 meters siguro o less than 2 meters. Isang dipa, mga ganon, mga isang dipa ang lalim nun, mga isang dipa o ganon, mga isang dipa. Tapos ang linya dito ng mga telephone wire, mas mababaw siya. Nasa mga less than 1 meter. Ang linya ng mga telephone, mga fibra. Gaya ngayon, nagkabit na sila ng fibra. So karamihan ngayon dito, fibra na. Mabibilis na ang internet. Nung ginagawa yun noon, yung fibra na yun is 3 years from now yata yun 3 years ago. Ganon. Akala ko kung ano yung ginagawa nila noon, bungkal sila ng bungkal. Wala namang sinasabi sila. Bungkal, lahat yan, puro bungkal yan. Nasa gilid lahat. Bungkal na sila ng bungkal. Pero mababaw lang. Hindi siya malalim. Pero yung dating old na linya ng telephone, mas malalim. Mas malalim siya. Ngayon, pinalitan na lahat nila mas mababaw lang siya ngayon. Siguro mga kalahating metro siguro, 40 lang, ganun. 40. Mababaw. Kaya nga pag nag-ispalto rito, pag kinuha nila, baka tatamaan. Nung nagkabit sila dito, hindi ko naintindihan tinatanong ko noon kung ano yan hindi naman sinasabi. Sabi nila telepono. Pero yung pala yun. Ngayon, alam ko na, fibra pala yun, yung mabibilis ang 5G. 5G na ang ginagamit dito Ngayon, maayos na, wala na. Noon, grabe dito, puro traffic kasi lahat ng gilid. Nakabound lahat ng wall dito. Ngayon, magbibiyahe tayo from dito sa kabilang sa pinaka-sentro, pupunta tayo sa kabilang barangay. Kasi magbabayad ako ng insurance. Kaya kailangan pumunta doon. Kasi dati akong naka-insured dito sa city, pero ayaw bumaba ng insurance ko, kaya ako lumipat. Pumunta ako doon sa baryo. Malapit din sa kabila lang naman. Kita nyo, walang linya dito ng
ng kuryente na makita kayo. Ito mga street light, yung mga yan, poste ng mga street lights. Wala kang makita ditong spaghetti wire dito. Lahat nakabaon sa ilalim ng lupa. Malinis. Malinis tignan. Malinis. Andito ako sa, kasi itong sa amin pahaba ito pahaba magmula doon sa munisipyo, pahaba yan. Yung gitnang kalsada noon, mayroon siyang left wing, mayroon siyang right wing, kasi pahaba yan pahaba ang kalsada. Yun ang pinaka sentro. Mayroon siyang left wing, mayroon siyang right wing. So kung pahaba yan, galing ka ng munisipyo, maglakad ka paabante, andito ko yun sa right wing. Yung kung saan ako nakatira, nasa left wing naman ako. Nasa left wing kami doon sa pinaka sentro, pero malapit lang. Mga siguro mga 30 hakbang siguro. 30 hakbang siguro. Kita nyo, di ba walang mga wire? Oh. Yung mga wire nakalawit ng mga yan, yun yung kinakabitan nila kapag Christmas. Hindi na tinatanggal yan. Kinakabitan lang ng mga display, mga Christmas lights. Christmas decor. Kinakabitan nila yan. Wala ka makita dito mga spaghetti wire, sus, kabilat kanan ang mga wiring. Pag bumagyo, pag natumba yung poste, nako, may makukuryente pa. Tapos pag nagbaha tapos natumba yung poste, makukuryente ka dahil tubig baha kapag pumatong yun sa tubig may kuryente yun. Kaya dito, wala na ako kuryente kasi walang matutumba walang poste. Kung may poste man, nasa bundok, mga malalaki. Hindi kayang tumbahin yun ng walang hangin. Nakadaan siya sa loob ng, yung mga wire ng malalaki, nakadaan siya sa tubong malalaki. Mayroon siyang protection. Exercise na rin ako para pumayat na bago makauwi pumayat man lang konti. Isa nating mag-basketball. Basketball nga tayo sa linggo. Matraffic matraffic. Oops, saan pupunta ito? Dito sa amin
kahit saang iskinita mo ako dalhin, kabisado ko na to. Alam ko lahat ng mga iskinita dito sa amin sa Cosenza. Alam ko lahat mga pasikot-sikot dito. Lahat ng mga kalsadang malilit, alam ko lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi nung dumating ako noon dito, tawag mo dito, motor ang ginagamit ko. Ang una kong sasakyan nun dito, motorbike. Pag Sunday, walang pasok. Noong ang pera pa dito is lyre. Nung lyre pa lang noon ang pera dito, so murang bilihin dito. Ang gasolina, yung 5 lyre. Ang 5 lyre dito, mayroong lagi siyang 300. Kaya yung 5 lyre dito, 5 piso, mayroon siyang 30, magiging 5,000. 5,000 lyre kung tawagin nila. Pero 5 lang yun. Yung 100,000, 100 lang yun noon. 2 ang 00. Noong nag-euro na, 2 0 na lang. 60.00. Murang bilihin noon dito nung dumating ako, ang pera pa dito noon, lyre, hindi pa euro, mura. Tapos ang mga prutas, 1 lang, piso lang yan. Abay, nung nagpalit ng pera, nung nag-euro, yung 1 lyre naging 1 euro. Kasi ang lyre to euro, halos kalahati ang equivalent. 1 euro is equivalent to 1.8 lyre. So mas mataas ang euro kaysa sa lyre, halos kalahati. Kaya nung nagkaroon ng pagpapalit ng pera, yung 1 kilo na prutas na 1 lyre naging 1 euro din. So sa madaling salita, naging 2 na, 2 euro na. Ay, 2 lyre na. Kaya lahat ang mapresyo nito nagsitaasan. Kaya nagkaletse-letse ang buhay. Nagkaletse-letse ang buhay namin dati dito. Hindi magkaintindihan eh. Yung iba nagwiwelga na dahil tumaas ang value ng buhay dahil nga nung nagpalit ng pera, noon nagpapatay ako noon ng pantalon. Yung pagmahaba, ipapaputol mo pag mahaba. Dati 5 lang ang ibinabayad, lyre. Tapos nung nagpalit na, 5 euro din, di times 2 na yun. di naging times 2 na yun. Grabe noon dito. So nung nagkaroon ng pagpapalit ng pera noon, so nagkaloko-loko noon. Pero saglit lang naman yun. Pero maraming taong magalit dahil ganoon nga ang nangyari. Yung bibilihin mong 1 lyre, nagiging 1 euro. Ang value ng euro at saka sa lyre is halos kalahati. 1 euro is equivalent to 1.8. 1.8 yata. Pag hindi daw nagkakamali ang palit. Noon, yan lagi ang pinapag-usapan. Convert pa kami noon eh. Convert pa kami noon. Pag bumibili. Lahat. Pa-convert pa kami noon. Pag namimili kami kasi yung 1 kilong ganito, ito lang, kino-convert namin noon. Pero habang tumatagal, wala na. Habang tumatagal, natatanggap na ng mga tao, okay na. Wala nang convert. Kita yun, nasa kabilang barangay na ako. Tumawid na tayo dun sa circle, sa tulay. Iba ng barangay ito. Andito yung insurance ko eh.
dito ako nagpa-insured. O, kita nyo, mga building na yan, pero wala ka makitang mga wire dito, wala ka, malinis, di ba? Malinis, di ba? Wala ka makitang wire, walang spaghetti wire ka makikita dito. Itong lugar na ito, halos lahat ng mga bahay dito, mga building, mga bago na lahat. Kung sa kami nakatira, yung bandang bundok na yon, matatagal ng mga bahay na yon, 300 years, 200 years, mga antik yung mga bahay doon sa bundok. Pag buwaba ka, mga bago na yon, mga 100, 150 years, gano'n, mga building. Itong lugar na ito, halos lahat bago. Mga bahay noon dito, mga mabababa lang. Tapos dahil nga supply ng demand ng tao, hindi kakayanin kung bungalow lahat ang mga bahay. Kaya ginawa nila, building lahat. Parang condo units ang dating. Parang condominium units, pero malalaki ang size. Malalaki ang mga sizes ng bahay. Mayroong 200 square meter na condo units, to include na yung mga terrace. Yung iba hindi pa include ang terrace. Mayroong 100 square meter floor area plus terrace. Malalaki dito. Wala kang makikita ditong bahay na mga maliliit, mga pag-transient, except na lang doon sa sa may university, sa University Bill, sa malapit sa school, sa college. May transient dyan kwarto, pero malaki ang mga sala, yung CR malaki, hindi siya maliit. Pero para sa kanila maliit kasi hindi sila sanay sa maliit na bahay. Yung kagaya sa atin mga bachelor's pad kung tawagin, wala pa nakita gano'n. Pero transient, gano'n kalit ang kwarto, pero not included pa yung mga CR. Dito ang pinakamaliit dito na bahay ay may isang kwarto, tapos sala, kusina. Yun na. Pag mag-asawa, pag nagkaanak ka, ewan kung paano, problema. Kailangan dalawang kwarto kasi pag nagkaanak ka, pwede mo ring lagyan ng double deck yung isang kwarto. Pero pag isang kwarto lang, pag nagkaanak kayo sa anak, yun ang pinakamalit na size na bahay dito na alam ko, na nakita ko. So isang kwarto at saka kusina, collected na siya doon sa sala, well ventilated, dahil may terrace din siya na maliit to be included. So andito na ako sa may insurance, liliko tayo dito. Mamaya na ako pupunta dyan, babalik din ako dito kasi pupunta ko dyan sandali sa wala kayong makita ng mga spaghetti wire dito sa kalsada wala, kasi underground lahat. Malinis tignan, malinis. Okay, mahaba na yata masyadong video. Andito na ako ngayon sa ibang place.
Ito extended na ito ng ano ng city extended na rin kasi magkatabi lang parang Manila, Quezon City. Parang ito lugar na to, parang ang Manila ang pinakasentro, tapos Quezon City, parang ito ang Quezon City. Extended siya. Kaya parang ang pinakasentro extended na rin siya dito kasi nagsisitaasan dito yung mga bahay, mga negosyo, dito lahat. Wala nga silang malalaking mga malls dito. Mayroong isang ganong bihira. Pero lahat ng mga tindahan dito, nasa ibaba ng mga building. Nasa ibaba lahat ang mga negosyo. Ang mga negosyo dito, nasa baba lahat ng mga building. So, mahirap mamili. Kung gusto kang bilhin, kunwari, maghanap ka lang mura, mayroong cellphone doon, maghanap ka kung saan may sale. Mahirap hindi yung pag nasa mall ka, andun lahat. Kung andoon yung cellphone, andun lahat ang cellphone. Dito, nasa ilalim lahat ng mga buildings. Kaya yung building na yun, kung may negosyo yung cellphone, walang sale doon, nilipat ka doon sa kabila. Ganon. Harap ka ng parkingan. Dito na tayo. Tayo dito sa lapit kasi pupunta tayo dito sa building. Mi scusi, posso parcheggiare qua sul passaggio? Posso? Ok, grazie, buongiorno. Okay, andito na ako. Mamaya na ulit. At magbabayad muna ako ng insurance. Okay, nakabayad na ako ng insurance. Okay na. Insurance for 6 months is already paid. Tumaas ang insurance. Manadya. Tumaas ang insurance, tumaas lahat. Siguro dahil sa gera-gera na yan, kaya nagsisitaasan. Pati yung gasolina nung nakaraan, tumaas din. Nadadama yung mga tao. So, let's go home. Dadala ako sa supermarket, doon sa malapit sa amin, kung saan ako dati namimili. So, sa kabila ako barangay, pero doon na lang sa may malapit sa bahay. Doon na ako bibili. Tumaas ng 20 yung insurance ko. Tumaas yung ng 20. Nung last year, tumaas ng 5. 5 lang ang itinaas nung last year. Ngayon, tumaas ng 20. Nakita nyo, puro mga street lights lang dito. Walang mga linya-linya ng mga kuryente. Malinis. Itong kalsada na ito yung nagko-connect. Malayo ito, hanggang doon pa yun. Hanggang doon sa amin. Doon sa kabilang barangay. Diretso lang ito. Pero dito yun nasa parting ibaba. Marami kasi kalsada rito Marami kasi dito bypass road dito. Marami silang kalsada kasi marami silang space. Dahil ang mga bahay dito ay hindi bungalow, hindi yung mabababa.
puro mga building, kaya maraming na-accommodate na mga tumitira dahil building na ang bahay. So madali lang maayos ang kalsada dahil lang sila nakatira sa isang building. Walang nagtatayo ng bungalow dito, bungalow doon, wala. Yung bahay dito na taas baba, kung tawagin dito ay bileta, kung tawagin nila dito bileta, kung tawagin nila dito. So kapag may bahay ka na ganon dito, mayaman ka kapag mayroon kang bahay. Pag sa Pilipinas, kapag may bahay ka sa kondo, pag may kondo ka sa Pilipinas, sa atin, mayaman ka. Kapag nakatira ka sa lupa na may bahay ka, mahirap ka. Pero kapag nakakondo ka, mayaman ka. Dito baliktad. Kung nakatira ka sa bahay na may lupa, mayaman ka. Kapag nakatira ka sa condo units, mahirap ka. Pero hindi naman lahat, may makaya rin ang mga yan. Mas matipid lang kasi kung may bahay ka dito, mayroon kang house in lot dito, mataas ang ang insurance nun, may tax na binabayaran yun sa isang taon, may mga tax yun. Sayang din naman yung ibabayad nilang tax, ginagastos na lang sa ibang bagay. Tapos kailangan pa yun ng maintenance kasi sine-check up nila dito kapag pangit na yung bahay mo, kailangan ipaayos mo. This year, magsi-17 na rin yung anak kong bunso, yung babae. Tuturuan ko na siyang magmaneho dito sa kotse na to. Kasi malit itong kotse na to Pit na pit siya para sa babae. Kaya itong taon na to, baka umpisa ko lang turuan yung anak kong babae para matuto siya. Kukuhanin namin siya papag-aralin namin siya sa school ng driving school. Papag-aralin namin siya para magkaroon siya ng driver's license. Para pag ito ginawa niyang pagpraktisan, pag nasira niya, papalitan na lang. Luma na rin ito Luma na rin itong sasakyan na to. Matagal na rin ito sa amin Pangalawa lang pala ito na kotse ko for 27 years. For 27 years, pangalawa pa lang ito. Kaya pag nasira niya, bibili na lang ng iba. Yung medyo maganda na para gamitin panghanap buhay, pang taxi. Magpa-part-time tayong taxi. Magta-taxi tayo, mag-grab tayo dito. Para may pang part-time. Mali yata ito din alang ko Sabi ko, bibila ko lang tubig. Mabilis mubos ang tubig sa amin. Bababa pala ako dito sa kabila. Bibili pala ko lang tubig kasi pauwi ng bahay namin ngayon Iikot na lang ako para makadaan ako bili ng tubig doon sa binibilang ko. Para iisa lagi yung
tubig namin. Hindi iba-iba. Baba na lang ako dito. Dito malalaman mo kung bago ang kotse mo dito. Malalaman mo kung bago ang kotse mo. Hindi dahil sa maganda siya. Hindi dahil sa maganda yung kotse mo. Hindi mo malalaman doon. Malalaman mo sa plate number. Ang mga kotse dito, hindi mo malalaman kung bago siya o hindi. Kasi maalaga sila dito ng mga masakyan. Bagong-bago pa yun. Pero yung iba, luma na. Malalaman mo lang yun yung kapag ang kotse bago dahil sa plate number. We are driving now inside Cosenza. Nasa Cosenza na tayo. Malit itong city. Itong Cosenza, mayroon siyang province na mayroon siyang barangay, 30 plus yata na barangay ito. Ito pinakasentro, parang ito ang Metro Manila. Ito ang Metro Manila. Tapos mayroong Quezon City, gano'n. Mayroong Pasig, gano'n. Ito ang pinakasentro. Ito ang Manila. Diyan ang stasyon ng tren. Yung mga pupunta ng mga beach, hindi mo na kailangan pang mayroong bus dito, pupunta doon, sakay ka lang ng train. Ang train dito, ang daanan lahat ng mga train dito sa gilid ng dagat. Kahit saan ka bumaba ng istasyon ng train, kung saan mo gusto magpuntang beach, doon yun. Lahat ng dadaanan ng train dito, dagat. Kaya kahit saang istasyon ka ng train, bababa, kung pupunta ka sa dagat, okay ka lang. Pagbalik mo, mag-train ka ulit. Walang problema sa transportation. Pag bus, sa taas dumadaan yan, may ibang lugar lang siya na pinapasukan, pero hindi lahat. Doon sa itaas siya dumadaan. Kaya karamihan sa mga nagbi-beach, kasi pag nagbi-beach kasi dito mas maganda kapag naka-train ka kasi pag naka-kotse ka, problema mo pa. Baka mamaya para yung nangyari sa amin noon. Mayroong mga loko-loko, plaplatin ang kutsi mo, hindi mo nakikita, hindi ka lang makakauwi. Kaya mas maganda pag train, wala kang obligasyon. Kasi hindi pwede na iwanan mo ang kotse dyan kung may sira siya. Hindi pwede basta-basta na iiwanan. Kailangan magtawag ka lang ng mekaniko o magpalit ka ng gulong. Kung naplat lang, paano kapag ayaw na mag-start o may problema dyan sa motor, wala na. Kaya mas maganda na lang, kaya dito mas maganda kapag nagtatransport ka lang, magti-train ka o nagbubus ka, kasi walang obligasyon. Kasi ang kotse kasi obligasyon mo rin, kasi hindi mo pwedeng iwanan ito basta-basta, kasi nakapangalan ito sa iyo nakapangalan sa iyo. Dito ang mga masakyan dito para mong asawa para mong asawa, talagang
talaga magkarugtong kayo, hindi mo pwedeng iwanan to sa kalsada eh. Kapag inilabas mo sa bahay yun, kailangan umuwi ka ng bahay yun, kasama mo rin siya. Hindi mo pwedeng iwanan ito. Pag hindi eh, ikaw ang magbubulta, ikaw ang makukulong. Malaki ang pananagutan. Ang aga-aga pa eh. Aga-aga pa, dami-dami ang tao rito eh. Tubig lang bibilhin ko eh. Tubig lang bibilhin ko, wala nang parkingan. Sus naman to. Oh. Tubig lang bibilhin ko, daming aba, impressive. Anong araw ngayon? Ang daming kutsi. Bakit kaya ano kaya meron ngayon? Bakit ang daming mga kutsi ngayon? Grabe. Sobrang dami na sakyan nga. Mamma mia, perché questo qua? Vieni, dividiamo. Okay. Dito tayo. Meron oh. Dito. Suki. Dito tubig namin eh. Mamaya mo lang. Okay. Tapos tayo namalengke. Tubig lang ang bibili ko. Ang daming tao. Pero napabili na ako yung ibang kailangan sa bahay, yung mawala. Sus, okay na. Ano ba yung subject matter natin kanina? Ayun, down ulit tayo dito, ikot tayo. Tingnan natin, wala kang makikitang mga spaghetti wire. Kita nyo dito, oh, wala. Street lights lahat yan, street lamp, lahat ng mga yan. Wala kang makitang wire. Malinis. Daming tao ngayon. Daming tao ngayon, grabe. Daming tao sa tindahan. Ano kayang nangyari? Parang mayroon yata lockdown. Lockdown na naman. Sus. Panic buying. Panic buying gaya dati. No. Di maganda yung gano'n.
nangyayari sa atin dati, yung panic buying, yung nag-lockdown dati. Sus, lahat ng tao puro panic buying. Pati kami dati nakapag-panic buying yan eh. Marami ako dating biniling mga pasta at saka yung sugo, kung tawagin dito, yung ewan ko kung anong tawag sa atin eh. Marami akong binili noon para kung wala lang makain, pasta na lang at saka sugo, okay na, kakain ka na. At saka tono, okay yung tono, yung mga incans na na goods. Mahirap kasi pagpalipat-lipat ka sa pagbilang tubig eh, kasi panibawang lasa. Kaya dyan ako lagi bibilang tubig para isa ang lasa na iniinom. Kasi baka mamaya diba yung lasa na naman yung ibang bibiliin mo. Kaya okay, pwede tayo duman dyan. Ito, bawal ito, tumawid dito. Pero pag kulay green yan, not active, pwede tumawid dyan. Ito ang sentro, yung kalsada na yan, ang intersection yan, ang sentro ng Cosenza. Mahabang kalsada yan, mga 1 kilometro siguro hanggang dito sa munisipyo, hanggang doon sa pinakadulo niya. Ito intersection na to, mahabang kalsada ito eh. Hanggang doon yan sa dulo. Tapos yan ang pinaka-guide, mahaba yan. Tapos pag galing ka sa munisipyo, kapag maglakad kang paabante, mayroon siyang left at saka right wing. May mga kabahayan dito sa left side, mayroon din kabahayan dito sa right side and left side. May mga kabahayan. Dito dati ako nabangga eh. Dito kami dati nabangga ng anak ko. Buti lang umatras ako. Pag hindi tinaman sana yung anak ko lalaki sana. Bilangga ka eh. Galing yung sa taas yung kotse, ang bilis ng takbo. Sabi ko, bakit ayaw mag-minor? Ayaw mag-minor, dire-diretso siya. Umatras ako pero inaabot pa rin. Talagang binangga talaga ako eh. Ayaw mag-minor eh, nakatawid na ako. Nakalabas na yung nguso nung sakyan, ayaw mag-minor. Yan sa taas yan, ospital yan, yung taas yan. Ospital yan. Malapit lang dito sa amin, sa bahay. Ospital. Ospital ng gobyerno ha. Ospital ng gobyerno. Diyan nanganak misis ko eh. Dalawang anak ko, diyan nanganak. Diyan din nanganak yung kapatid ko. 3 din anak niya, diyan nanganak. Yung pamangkin ko, 2 doon nanganak sa private. Sa private clinic sila. Hospital na maliit. Ito kasi ang sentro, pinakamalaking hospital dito. Pero nagsarado na sa ospital, kaya yung pamangkin ko dito mga anak ngayon.
dito mga anak sa malaking ospital. Eksakto, wala naman kami. Hindi namin siya magsusuportahan sa panganak niya. Uwi kami ng Pilipinas wala kami, so walang parkingan. Ipasok ko muna sa sakyan kasi magtanggal ako ng pinamili ko. Punong-puno. Ito ang sa amin, yan, kapitbahay namin, yung state police yun, kapitbahay namin ng state police. Diyan kumukuha ng passport. Sila ang nag-release ng passport. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang passport ay galing sa department o ano ba 'yon? Nasa yung passport sa Pilipinas. Nasa embassy ano ba tawag sa Pilipinas? Dito hindi, ang passport dito diyan kinukuha sa state police. Diyan din ang nag-release ng permit of stay, permanent residency, diyan lahat kumukuha. Diyan lahat, sila lahat ang nag-release niyan. Diyan kan mag-apply lahat sa state police. Pero yung mga national ID is under the municipal, under ng municipal. Kagaya ng mga residents, ganon, national ID sa munisipyo, Pero yung mga national identification card, gaya ng national ID, kasi napakahalaga nun, diyan kinukuha yung mga national ID, yung mga permit of stay pala pag ano ka. Kasi puno. Okay, patay ko muna. Marami akong gagawin. Sige, mamaya ulit tayo magkwentuhan. Bye-bye muna. Until next time, nice passing to your wall.